Magandang umaga mga kabay. So meron pa akong estimate dito mga kabay. 39429. Ang model nito mga kabay dito 5899 na 10 kilos na jackhammer ng DeWalter. So ito mga kabay gumagana pero wala siyang chipping. Ayan. So isasaksak natin. So, okay yung andar niya mga kabay. Wala naman siyang siklab. So, testing natin kung may bala. Kung mayroon siyang bayo. So, ayan. So, kita nyo po. Dinidiin ko maigi. Hindi man lang gumalaw yung kamay ko. Hindi man lang nag-vibrate. Ibig sabihin wala po siyang chipping. So pag ganyan mga kabay, ang una nyong tingnan dito kaagad sa mechanics na mga kabay, bandang piston. So bubuksan natin mga kabay. Tigas. Yun. Na, namamatay na yung ano ko mga kabay, cordless. So yan mga kabay, yun o. So putol po yung connecting rod nya mga kabay. Ayan po. Yun o. So naputol po yung connecting rod. Tapos meron din pong bungi yung piston. Ayan. Yan po yung dahilan kung bakit ayaw niya mag-chipping. So, tatanggalin natin yung naputol mga kabay. Dito, para makita nyo po. Ayaw. Yun. Yun. So, ito po yung naputol mga kabay. Oh. Nabunot siya. Yan. At syempre sisilipin na rin natin yung bandang bit piece nya mga kabay. Tingnan natin kung okay lang. Kasi kulang na rin ng dalawang screw, dalawang alin screw mga kabay ang kulang. So tingnan natin. Ayan, natuyuan pala mga kabay. Ayun po. Tuyong-tuyo, wala na siyang langis. Kaya pala na tapos ay sira din yung ano niya mga kabay. Yung front housing. Ayan po, pudpud po yung front housing niya mga kabay ito. So yung kaya siguro nabali yun mga kabay dahil ayan po, kung mapapansin nyo mga kabay, alog. Yan. Dapat po hindi siya umaalog kapag nakakabit. Ayan po. Ayan, kung mapapansin nyo po yung cylinder. Ayan po, umaalog. So, ibig sabihin po niyan mga kabay, ito po, yung pinaka front housing niya, ito to, yan, manipis na po siya. So, kaya po siya umaalog. Ayan. So, ang papalitan natin dito mga kabay, ito, front housing. Ito po, aluminum po yan. Front housing, tapos syempre, palitan rin tayo ng o-ring. Dito tayo sa bit piece. Tigas. Yun. Ayan po, tuyong-tuyo. So walang problema sa bit piece mga kabay. Ayan. Tingnan natin. Baka, ayan, okay pa to.
Ayan, okay pa yan. Yung o-ring lang dito mga kabay, sa spindle. Tingnan natin kung kayang baklasin. Babaklasin natin. Yun. So ayan, okay pa po yung o-ring niya mga kabay. Sa may bit piece niya, okay pa po. Ayan. So wala pa tayong problema dyan. Yung seal niya mga kabay, okay pa din. Hindi naman, ay, saka lang. Ay, hindi, okay pa. Hindi naman siya napunit. So walang problema doon. Dito tayo. So okay naman yung crankshaft niya mga kabay. Bali lilinisin lang natin yan bago natin isara. Para pag in-approve ng customer ay malinis na po siya. Ayan. So ulitin ko mga kabay. Ang i-estimate ko po dito, front housing, ito po, yung alin, yung aluminum na housing niya. Housing po sa piston. Yung piston pala mga kabay, di ko nasilip. Kung merong basag. So ito mahirap to basagin mga kabay dahil ang piston niya ay bakal. Ayan. So ang lagi lang talaga nasisira dito ay yung kanyang connecting rod tsaka piston. Ayan, buo pa po yung cylinder niya mga kabay. Okay pa. Wala pa siyang tama. So yan lang mga kabay, ulitin ko. Piston kit assembly. Kasama na po yung connecting rod tsaka piston. Kasama na rin yung o-ring dyan kapag binili nyo yung piston kit assembly. Tapos o-ring at front housing. Yan. So yan lang po yung papalitan kung sakasakaling i-approve ng customer. So hindi ko na po ipapakita kung paano buuin mga kabay. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So maraming salamat mga kabay sa panonood. Sa mga gusto pa lang magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So okay pa po, medyo malalim na yung striker niya, pero okay pa po yan. Abot pa naman yan. Ayan. So yan lang mga kabay, maraming salamat. At syempre, baka naman pwedeng pa-like and share. At syempre, subscribe nyo po ito aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye-bye.